So, let's pray and let's thank you, Lord, for a beautiful day. Salamat po aming Ama sa iyong presensya. Salamat po sa inyong salita na makapangyarihan at buhay at able to transform our lives. And we thank you, Father, that we'll have the revelation, O Lord God, as the Holy Spirit teaches us into all truth and into all reality. Thank you for your anointing, Pastor Marie, to open the Word of God, and for us, for everyone who's watching, to receive your Word with gladness in our heart. In Jesus' name. Amen. 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 Thank you, Yes, Lord. Amen. So isang reminder, pag umatin ako sa Rizal Center, ang paalala sa amin parati, one mic. One mic. One mic. Ibig sabihin, pag kami nagsasalita na sa harap, hawak niyo yung telepono, wala nang mag-usap-usapan doon sa Kasi maraming mesa doon na may mga kanya-kanyang kumpulan. Mabuti, kanina ang daming umatin. So, pag sinabi na ng one mic, tigil na yung mga usap-usapan, makinig na lang doon sa isang may hawak ng microphone. Para unang-una, we respect the person who is speaking. And then, maunawaan natin kung ano yung dapat na pag-usapan sa community. Ayun, marami yun. Tayo lang naman din dito. Mas maintindihan natin yung mensahe na binibigay ng Panginoon through our teacher, Pastor Marie. So, yan lang po. Maraming salamat. Amen. Amen. Excuse me. So, pag-uusapan natin ngayong gabing ito ay itong topic na to. Ayun. Honors. Those God who honor Him. honors those who honor Him. Parati natin naririnig ko salitang honor, pero ano ba talaga ang kahulugan ng honor? And sa pamamaraan na tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Okay, ang honor, sa Hebrew, Kabot. ay kabod. Yung iba, K-A-V-O-D, as in victory. Pero yung iba, B. So, whatever, no, kavod o kabod, yun ang kahulugan ng, yun ang salitang honor sa Hebrew. At ang ibig sabihin niyan ay weight or heaviness. No? Sa atin, nagagamit din natin ito yung ang bigat ng dating niya, di ba? Pag may dating yung tao, ang bigat ng dating niya. No? So, but it also means glory, magnificence, importance, dignity, and splendor. So, itong honor na to, you can attach honor to many things Pero pagdating dun sa glory, magnificence, importance, dignity, and splendor, sa Panginoon talaga yan. Importante. So, meron ako nabasa quotation na sa tingin ko mahalaga para maintindihan natin. So, may mga blanks Honor is integral to understanding the blank of God, His blank with mankind, and the ethical blank placed upon believers. So, pag sinabi natin integral, foundational yun. Basic, essential. Ibig sabihin, ang honor, hindi yan mawawala pag naunawaan natin. Integral to understanding. Ano ba ibig sabihin na understanding? Maunawaan. So, kailangan ng honor nandoon, present, at natural, kasama, hindi mawawala, foundational, basic, in understanding. Ano kaya yun? The blank of God. Ay, sa tingin nyo? Nature. The nature of God. So, pag naunawaan mo ang nature ng Panginoong Diyos, hindi pwedeng wala yung honor. No? Natural na ang unang mararamdaman natin at ibibigay natin sa Panginoon ay honor. Yung glory, magnificence, splendor, dignity, at saka mabigat, may bigat ang Panginoon. Kasi hindi mo siya
Di ba, katulad sa ginto, ano ba ang ano sa ginto? Di ba, nakadepende sa bigat ng ginto. No, ilang karat yan. Sa diamond, ilang karat yan. So, honor is integral to understanding the nature of God. He's blessed with mankind. He's blessed with mankind. So, tingin nyo, kailangan daw nandoon ang honor sa pangunawa natin kung sino, ano ang Diyos at sa kanyang, ano sa mga tao. What, yes? Relationship. Pwede. Interactions. Yung pakikitungo ng Diyos sa tao. Yung pagre-relate niya sa tao. Nakakabit doon yung honor. No? And the ethical, pag sinabi natin ethical, moral, ang ibig sabihin nun. Ethical blank placed upon believers. Ano yun? Kasi tingin natin, Standard. demands. Demand. So, ibig sabihin, ang honor, demanded sa atin yan. Ibig sabihin, nire-require, yun ang ibig sabihin ng demand, nire-require sa atin na magkaroon tayo ng honor sa Diyos. Diba? Katulad nung pag dumaan ng nakita nyo, pag dumaan ng presidente para magbigay ng kanyang, let's say, State of the Nation address, anong ginagawa ng mga tao doon sa loob ng nagtatayuan sila. Bakit? Kasi it demands, yung honor demands that you stand up. So ganito ang ating pagkikitungo sa Diyos, yung ating pagtrato sa Diyos, kailangan nakakabit yung honor. No? Sabi nga, ano yung pag nawala yung honor, pumapasok yung familiarity. No? Familiarity breeds contempt. Halimbawa, yung familiarity, yung familiar ka na lang. Tulad ng mga mag-aasawa, di ba? Familiar na sa isa't isa, kaya kung minsan, hindi na nagsusuklay, hindi na nagbibihis ng maayos, pag nasa loob ng bahay, kung paano na lang. Kasi familiar na kayo sa isa't isa eh. Pero pag meron kang darating na bisita, anong ginagawa mo? Magbibihis ka muna, mag-aayos ka muna. Kasi parang ayaw mo namang madatnang kang hindi nakaayos. No? Gusto mo magbigay galang. So ito talaga mahalaga. Pag sinasabi mo na naunawaan mo kung sino ang Diyos, dapat kakabit doon yung honor. Yung pakikitungo ng Diyos sa ating lahat, kakabit doon yung honor. Kasi dinidemand sa atin na i-honor natin, parangalan natin ang Diyos, igalang natin ang Diyos, kasi siya yun. Okay? Required sa atin yun. No? So, ano ibig sabihin nito? Numbers 25, bibigyan ko na eksaktong example. Phinehas, son of Eleazar, Numbers 25 verse 11, the son of Aaron, the priest, has turned my anger away from the Israelites. Sino nagsasalita? Ang Diyos. Has turned my anger away from the Israelites, since he was as zealous for my honor among them as I am. I did not put an end to them in my zeal. Ano nangyari? Nung time na yon, ang Israel, nakipag-isa, sabihin na natin ganon, nakipag-relasyon sila, sumamba sila kay Baal. No? So much so na nag-asawa na sila ng mga Moabites, no? So, nagalit ang Diyos dito. Ngayon, nagkaroon ng plague, hindi in-specify kung ano yung plague, nagkaroon ng salot, at libo-libong tao ang namatay. Hindi ko na maano kung 34 o 24,000 people. Basta libo-libong tao ang namatay. So, ang sabi, wala na kasi silang honor sa Panginoon eh. Hindi na nila ginagalang ang Diyos dahil nga nakipag-isa na sila, sinasamba na nila si Baal. Pero itong si Phinehas, pinatay niya yung mga may isang Israelita na parang representative siya ng buong Israel, tapos meron ding isang babae
na nakipag-asawa sila dun sa mga Moabite women na yun, pinatay niya yun. At nung pinatay niya yun, ito ang sabi ng Lord, si Phinehas daw has turned my anger away from Israel. Bakit? Since, sabi niya, because he was as zealous. Ano yung ibig sabihin ng zealous? Masigasig, marubdob, kumbaga matindi. Zealous for my honor. Kasi dinishonor ang Diyos eh. Paano na-dishonor ang Diyos? Sa pagsamba nila kay Baal. Dinishonor nila ang totoong Diyos sa pagsamba kay Baal. Eh sabi niya, he was as zealous for my honor among them as I am. I did not put an end to them in my seal. Kasi sino ba si Phinehas? Di ba? Pari siya. Ano ibig sabihin nun? Yung priesthood kasi, central yan sa pag-worship ng Israel sa totoong Diyos at sa mapanatili o ma-maintain yung covenant relationship with God. Kaya nagpatuloy pa rin yung priesthood. Otherwise, kung hindi tumayo si Phinehas dahil sa pagbibigay niya ng honor sa Diyos, eh natapos na yun doon. At hindi malilift yung anger ng Lord sa Israel, magpapatuloy yung plague, yung salot sa kanila, at mamamatay sila doon. So, ibig sabihin, para sa Diyos, matindi. Kasi nga, ano ba yung honor? Weight, mabigat. Mabigat sa Diyos yung pagtrato natin sa Kanya. At ang pagtrato na inaasahan ng Diyos sa atin ay honor. No? Yung bibigyan natin siya ng importansya, bibigyan natin siya ng respeto, bibigyan natin siya at kikilalanin natin yung kanyang glory, no? Kanyang kaluwalhatian, na sadly, hindi natin ito masyadong nagagawa kasi nagiging familiar tayo sa Panginoon. No, sa maraming bagay, ayaw nating malate sa ganito. Pero pagdating sa worship, okay, pag-usapan natin yung honor, no? Kaya lahat tayo dito tatamaan, no? Okay ba yun? Lahat tayo tamaan, no? Lagi natin ito nasasabi na ayaw nating ma-disappoint ang tao sa atin, pero okay sa ating ma-disappoint ang Diyos. Ayaw nating gusto natin lagi maganda yung impression natin sa ibang tao, pero yung impression naman natin na ibinibigay sa Diyos sa pagtrato natin sa Kanya, wala naman yun doon. And sadly, alam niyo kung sino ang mga una dito? Mga Kristiyano. Sadly, no, and I can say it in all sincerity and honesty, being in the ministry for so long by the grace of God. Nakikita ko to eh. Yung mga presensya ng tao, mga actuations ng tao, wala din yung honor. Mabuti na lang, nasa grace na tayo. Dahil kung wala tayo sa grace, at under the law, baka ganito yung mangyari sa atin. Baka lahat tayo sabay-sabay na luhubog sa lupa kasi hindi natin binibigay sa Panginoon yung the glory that is due His name. No? Kaya naman tayo nagiging ganon na hindi ka-zealous kasi sabi niyan, since He was as zealous for my honor. Ibig sabihin, God is zealous. And si Phinehas is as zealous as I am eh. You know, as I am. So, ang Panginoon, zealous siya sa honor. Ibig sabihin, big deal sa Panginoon ang honor. Ako natin yun, big deal sa Lord ang honor. So pag hindi natin binig deal yung honor sa Panginoon, anong lalabas sa atin? Mediocrity. Di ba? Complacency, laziness. Lahat yan, lalabas yan. Hindi, wala tayong zeal for the things of God and even for God Himself. Yun ang pinapakita dito. And we are a nation of kings and priests unto the Lord. And since importante yan sa Panginoon, hanggang ngayon, hindi yan nawawala. Importante pa rin sa Panginoon yung honor niya. Ibig bang sabihin, ng Old Testament, mahalaga sa Diyos yung honor niya. Ngayon na nasa New Testament tayo, hindi na mahalaga yung honor niya. Ano sa tingin nyo? Ganun ba ang Panginoon? Hindi. God is the same yesterday, today and forever. Kung mahalaga sa Kanya yung honor niya, mahalaga din sa atin
mahalaga din sa kanya yung honor niya sa panahon natin ngayon. Amen ba yun? Yun nga lang salamat sa Panginoon, yung sabi niya, for turn my anger away. So, yung anger kasi ng Panginoon sa tao, inalis ng Diyos dahil lahat ng anger niya sa lahat ng kasalanan ng tao, kanino napunta? Sa Panginoong Jesus. Kaya ngayon, katulad ng mga napag-usapan natin noon na we are the temple of God, we are the family of God, ang Panginoong Jesus ang nagiging advocate natin. Hindi tayo pwedeng akusahan. But just the same, God is still zealous for His honor. Hindi naman porke naging born again na tayo, sige, disregard na natin ang Panginoon o wag na natin siya i-honor. Anyway, tanggap na tayo ng Diyos Lalo nga niyang ine-expect na tayo ay magbigay ng honor sa Kanya. Amen? So, Numbers 25 verse 12, therefore behold, ito pa rin ang Panginoon pa rin sasalita, no? I give to him, kay Phinehas, my covenant of peace. And it shall be to him and to his descendants after him the covenant of a, what? Perpetual priesthood. Because he was jealous for his God and made atonement for the people of Israel. So, yung reward na natanggap ni Phinehas for his zealousness for the honor of God, hindi yan kinalimutan ng Diyos. Hindi niya yan binaliwala. No? Ni-reward niya si Phinehas. So, ganun din tayo. All the more na nagpapakita tayo ng honor sa Diyos, lalo naman niya tayong binibigyan ng reward, lalo naman niya tayong pinagpapala. Just by, giving Him the honor that is due His name. So, therefore, 1 Samuel 2:30, the Lord, the God of Israel, promised or declares, I promise that your house and the house of your father should go in and out before me forever. But now, declares the Lord, far be it from me. For those who honor me, I will honor, and those who despise me shall be lightly esteemed. Ang nangyari dito? Ito ay may kinalaman kay Samuel. Kilala natin si Eli. Si Eli ang propeta nung araw. So, si Eli, ino-honor niya ang Diyos. Pero yung mga anak niya, hindi nila ino-honor ang Diyos. Dinedesecrate nila yung mga temple, hindi nila binibigyan ng halaga. Sabi ng Panginoon, nangako ako sa iyo, and the house of your father should go in and out before me. Ibig sabihin, parati kayong magiging taga-silbi sa templo, parati kayong maglilingkod sa akin, parati kayong nasa presensya ng Diyos. Pero yung salitang but now, ano ibig sabihin nun? Pero ngayon, far be it from me. Hindi na ganon. For those who honor me, I will honor. Kung sino lang yung nag-honor sa akin, yun ang i-honor ko. Those who despise me shall be lightly esteemed. Namatay yung mga anak ni Eli. Kasi, hindi nila ino-honor ang Diyos. So, what I'm saying, ini-establish natin na sa Diyos, mahalaga yung pag-honor natin sa Kanya. Mahalaga yung paano natin tinatrato ang Diyos. Mahalaga kung paano natin siya tinitingnan. Kasi di ba yung interaction with these people, importante yun Kasi ang Diyos nag-interact sa atin, pero ang balik natin sa Diyos dapat honor. Tayo nga, yung mga magulang natin, ino-honor natin Ngayon nga, medyo nawawala na yun yung pag-honor sa magulang. Kinakausap mo, pala, hindi na nakikinig, ganyan, no? Alam niyo yun, naintindihan natin yan. So, John 5:23. Ito na, yung mga, anong dapat natin ginagawa. That all may, ano sabi? All may honor the Son. Bakit hindi sinabing will? That all will honor. Kasi ang desisyon ng pag-honor natin sa Panginoon nakadepende sa tao.
we may or we may not. Pero sabi ng Panginoon, that all may honor the Son, just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son, does not honor the Father who sent Him. So pag hindi natin binibigyan ng parangal, no, ang anak, hindi rin natin pinaparangalan ng Diyos, Ama. No, hindi pwedeng, si Jesus lang ang paparangalan ko, si Jesus lang ang i-worship ko, pero ang Father, hindi ko siya papansinin. Amen? So pagka inaano natin si Jesus bilang anak, ganun din ang tinatrato natin sa Diyos. 1 Peter 3:15, honor Christ and let Him be the Lord of your life. So, yung allowing God, Jesus, kasi let Him be the Lord of your life. So, when we make Him Lord of our life, we honor Him Yung sabihin natin, Lord, be the Lord of my life. Kayo ang maging Panginoon ng buhay ko. That is honoring God already. And another way to honor the Lord is always be ready to give an answer when someone asks you about hope. So it's dishonoring pala to Christ kapag kami nagtasya, Agnes, ano ba yung ginagawa mo? Paano ba yung born again? Tapos mo, kasi ganito tawagan natin yung pastor namin. Hindi pala honoring sa Diyos yun. Dapat be ready ka to give an answer. No? Ibig sabihin nun, nauunawaan mo kung ano nangyari sa iyo. Hindi na, paano ba, ano ba dapat kong gawin para magbasa ng Biblia? Kasi tanong natin, o kaya mag-antay. Hindi, dapat sabi mo, kasi ito nangyari sa akin, di ba? We are all witnesses. Kasi alam mo, unang nakatulong sa akin, binasa ko yung Book of John. Sabi doon, always. Ano ba yung always? Sometimes ba yun? Ano sabi na always? Always, palagi. No? Kaya pag sinabi na, Sister Rita, ano ba ibig sabihin nung ganito, ganyan? Tapos sabihin mo na, always be ready to give an answer. Alam mo, pwede mo lang naman kasi i-answer kung ano yung naranasan mo, di ba? Hindi ka naman magbibigay ng theological answer. Hindi ka magbibigay ng kung ano-anong malalalim na sagot. Hindi, pag may tinanong sa'yo, Sarita, nahirapan ako sa pagpapatawad ko dito sa asawa ko, ano ba maipapayo mo sa akin? Always be ready. Kasi sabihin mo na, hindi kasi, unang-una sa lahat, pag humingi tayo ng tawad sa Diyos, pinatawad na tayo. At pag pinatawad na tayo, kaya rin natin magpatawad sa iba. Kasi mas malaki naman ang kasalanan natin kay Kristo o sa Diyos kaysa kasalanan ng tao sa atin di ba? So, that is honoring Christ. Maging ready na magbigay ng sagot. Kasi yung mga tao kaya lumalapit sa atin kasi they need an answer to their situation, and that's basically looking for hope. Importante yun. And then sabi dito sa the Passion Translation, the Holy Spirit of God has sealed you in Jesus Christ until you experience your full salvation. Yung tinatawag na yung completion, yung salvation natin when we come face to face with Jesus, when we are glorified with Him. Yan yung full salvation. Malanasan natin yan pagka nandun natin tayo sa presensya niya. So sabi, so never grieve the Spirit of God or take for granted His holy influence in your life. So we honor the Holy Spirit by not grieving Him, and we grieve Him by taking for granted. Tinetake for granted natin ang Holy Spirit, yung influence niya sa buhay natin, yung leading niya, yung guidance niya sa atin. Parang it seems too good to be true na merong influence ang Holy Spirit, pero yun ang totoo di ba? Those that are led by the Spirit of God are the sons of God. Kaya tayo sons of God kasi andito Holy Spirit natin. So pag alam niyo yun, pagka nagalit ka sa nanay mo ng mga kabataan natin, mga high school tayo, pag nagalit tayo sa mga magulang natin, minsan di tayo kikibo, di ba? Kaya tawag ka na, kumain, ayaw pang kumain. Pag naman nagagalit ka din sa asawa mo, ayaw mo rin pansinin, pinitake for granted mo yung presence niya, panakad-lakad niya, di mo pinapansin. So parang ganun din tayo, no? Pagka ang Panginoon nandyan, pero hindi natin siya pinapansin through His Spirit. So anyway, sa Revelation 4:11,
Worthy are you, O Lord, our God. Diba yan ang ibig sabihin ng, ng honor eh. Worthy are you, our Lord and God, to receive glory, honor, and power. For you created all things, and by your will they existed and were created. So ano daw? Worthy ang Panginoon doon sa honor. Pagka binigay natin sa Kanya yung importance, yung worth niya, gaano ba importante sa Diyos sa atin, He is worthy of it all. No, the glory, the honor, and the power. Aksayado ba yung pagbigay natin ng pagpaparangal sa Diyos? Hindi na aksaya. Kasi karapat dapat siya dun eh. Pagka nagbibigay ka ng regalo, huwag mo nang bigyan niya ng mahal kasi hindi naman niya karapat dapat dyan eh. Okay, huwag mo na lang yung bigyan ng gano'n. Huwag mo nang... Hindi. Sabi, worthy ang Lord doon. So, anyway. So, these are all attributing to God. Dun lang ba natatapos ang lahat? Hindi pa rin. Sabi sa Malakay 1:6, a son honors his father, and a servant his master. If then I am a father, where is my honor? Sabi niya, yung mga anak, ino-honor yung tatay nila. Yung mga servant, ino-honor yung master nila. Ako, ama ninyo. Nasaan yung honor ko? And if I am a master, where is my fear? Says the Lord of hosts to you, O priests, who despise my name. So, ang tanong ng mga, sabi niya sa mga pare, yung mga saserdote, yung mga naglilingkod sa Diyos, sa kanyang templo. Sabi niya, nasaan ang honor niyo sa akin? Ako ba, binibigyan niyo ng halaga? Binibigyan niyo ba ako ng importansya? Binibigyan niyo ba ako ng kaluwalhatian? Binibigyan niyo ba ako ng tamang pagtrato? O, sagot ng mga pare, paano naman namin na despise? O, paano namin, sabihin na lang natin, for lack of a good word in Tagalog, paano ba namin nabastos ang pangalan ninyo? Kasi yun ang kabaliktaran ng honor eh, yung bastusin mo, no? Isang tao. Basta parangalan mo, bastusin mo. How have we despised your name? Paano namin kayo paano kami nawalan ng galang sa inyo? Paano namin kayo dinispise? Ito ang sagot niya. You embarrass me, or you despise me, by offering worthless food on my altar. Then you ask, how have we embarrassed you? You have done it by saying, what's so great about the Lord's altar? Pag sinabi niyo, what's so great about something, ano ibig sabihin nun? Ano ba ang kabuluhan niyan? Di ba? Ano bang kabuluhan ng altar ng Panginoon? O kaya, ano bang kabuluhan ng fellowship? Ano bang kabuluhan ng ano bang kabuluhan ng kahit anong bagay na may kinalaman sa Diyos? And, o kaya, anong kabuluhan ng pagdarasal? Anong kabuluhan ng Bible study? Anong kabuluhan to? What's so great about this? What's so great about anything that concerns God? Parang ganun. And, sabi ng Panginoon, but isn't it wrong to offer animals that are blind, crippled, or sick? Just try giving those animals to your governor. That certainly wouldn't please him or make him want to help you. So, saan daw natin dinidishonor ang Panginoon? Sa mga offering natin sa Kanya, sa mga binibigay natin sa Kanya. Of course, ang offering natin, hindi lang naman laging pera. No? Yung mga actions natin, yung trato natin sa mga bagay-bagay ng may kinalaman sa Diyos. Sabi niya, what's so great about God's altar? What's so great about Bible study? What's so great about prayer? What's so great about, coming to fellowship? What's so great about all these things? Para siya sabi niya, hindi naman na mahalaga na yan eh. How many times yung naririnig mo itong mensahe na to, sabi niya, alam mo, Pastor Marin, maganda yung mga mensahe niyo. Sabi niya ganyan. Pero, if that is all that matters, sabi niya, if that is all that matters on a Sunday service, andyan naman yung Facebook eh. Andyan naman yung Facebook Live. Andyan naman yung YouTube. Kasi meron din naman tayo YouTube. What she is saying is, kung
ang habol ko, kasi nung mga unang panahon, early, yung mga time natin, before the pandemic, walang nag-online service, walang nagla-live stream. Di ba, pupunta ka talaga sa church, wala pa yung social media eh. Pupunta ka talaga sa church para makinig ng mensahe. Kung ano sinasabi niya, ganito, okay na hindi makapunta sa church. Kasi kung ang importante lang naman yung message, nandun naman sa Facebook eh. So parang, nandun naman sa YouTube eh. So mas okay na lang na makinig na lang. Isa, umattend pa, pumunta pa doon. If the highlight, what she's saying is, the highlight of the church service is the Word of God. So kung accessible naman sa akin yan, hindi ko na kailangan pumunta sa church unless there is something truly, na special sa service. Okay, tama yun. Sabihin mo na, okay, that's your reasoning. What's so great about Sunday service? Yun ang ano niya. What's so great about Sunday service? Para sa kanya, okay, the Word. That's the greatest part of the service. Pero pwede ko na yan ma-access eh. Sa Facebook, sa YouTube. So, hindi ko na kailangan pumunta sa church. But that is also disregarding another part na nagsasabing, do not forsake the assembling together as is the habit of some. So, wag mo lang i-compartmentalize ang service na hiwalay yung hindi naman maganda yung praise and worship nyo eh. Hindi naman maganda yung exhortation nyo eh. Hindi naman maganda yung ninyo. Maganda lang sa akin yung word eh. If I can have it some other way, then I don't need to go to church. So, yun ang sinasabi dito. What's so great about Sunday worship? Kung word lang yan, pwede ko na yung mapakinggan. Pwede ko nga ulit-ulitin kung gusto mo. But that is precisely missing the whole point. No? Ang gusto ng Panginoon, ibigay natin yung lahat ng para sa Kanya. No? Lahat ng para sa Kanya. And I pray na we will get to this, no? Na maunawaan natin ito. Kasi sabi ko nga kung ang pag-uusapan nilang natin ay kunyari, mga service, evangelism, fellowship, and everything, lahat yan dito lang sa lupa eh. Sino pa evangelize natin sa langit? Wala naman tayong evangelize doon. Di ba? O sino pa gagawin natin ng ganito, ng ganyan? Wala na tayong gagawin ng ganun eh. So, yun ang sinasabi ng Panginoon. No? Don't treat my table worthless. So, lahat yan, hindi worthless yan. No? Lahat ng parte ng ginagawa natin sa Panginoon, hindi worthless yun. Amen ba tayo doon? Amen. Tapos sabi dito sa 1 Corinthians 6:20, God paid a very high price to make you His. So honor God with your body. So not only are we honoring God with what we are offering Him, but we are honoring God with our body. Kaya, pangalagaan natin yung katawan natin. It's never too late. Sabi ko nga, it's never too late. Napakagaling ng Diyos kasi ang ating, alam mo ba, katawan natin is self-healing, self-regenerating, self-regenerating. Napakaganda ng ginawa ng Panginoon sa atin. So, lahat ng sakit, kahit sabi natin incurable disease yan, by the grace of God, kasi siya may lalang ng katawan natin, merong kapasidad na gumaling. Lahat ng bagay. No, as we put our faith in God and His Word, and as we honor Him, no, pinagaling tayo ng Panginoon. Minsan, back to business as usual, kakainin naman natin yung mga hindi tama sa katawan natin, and then we end up sick. So, pwede naman tayong hindi magkasakit dahil yun ang kalooban ng Diyos. Sabi niya, honor God with our body. Hindi natin pwedeng ma-overemphasize yan kasi kung tapat tayong naglilingkod sa Panginoon pero may sakit tayo, baka maaga tayong mawala sa mundo. No? At marami yung mga minister ng Diyos, ang gagaling, very powerful, anointed, pero namamatay sila at a young age dahil naabuso nila yung katawan nila, sobrang overweight, sobrang ganito. So, let's take care of our body.
Na yung message natin, God is, we are the temple of God, no? Pangalawa, sabi dito, another verse is, honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. So, honoring our father and mother is honoring God. Kasi siya nagbigay ng first commandment with a promise. Kaya nga ako, minsan, nalulungkot ako sa mga nakikita ko sa Facebook. May mga diskusyon pa, dapat ba nating tulungan ang mga magulang natin? Ganito, dapat ba nating silang suportahan? Dinidiscuss ba yan? Kung mahal mo yung magulang mo, susuportahan mo kasi ginawa mo ng magulang mo. Nagkadautang na sila, naubos na yung lakas nila. Ngayon, mahihina na sila. Sabi mo, ay, okay na ako, hindi ko tutulungan ng mga magulang mo. So, I mean, that's, kung ginagalang mo ang Diyos, binigyan mo siya ng karangalan, dapat yung magulang mo, i-honor mo rin kasi sila ang ano natin dito sila itinalaga ng Diyos para sa atin, no? Kaya importante yan. Hebrews 13:4, honor the sanctity of marriage and keep your vows of purity to one another, for God will judge sexual immorality in any form, whether single or married. So, honoring God means honoring the sanctity of marriage. Hindi pwedeng ino-honor ko ang God, tapos dinidishonor ko yung marriage. Pero ang daming ganyan, no? Na nag-honor tayo sa Diyos, nagsisimba tayo, pero meron palang mga illicit relationships. Meron palang fornication, may adultery on the side. That is, parang polar opposites yan. Hindi yan pwede magkasama. Di ba? So, pag sinabi ko, I honor God, then I honor the sanctity of my marriage. Ang sabi nga dito, the marriage bed is undefiled. Importante yun. And then, Proverbs 3:9, honor the Lord with your wealth and the first fruits of your produce. So, we cannot say, I am honoring God and not honoring the Lord with our wealth. Kasi, di ba, sa Deuteronomy 18 ba yan sinasabi? It is God who gives us power to get wealth. 8:18. Deuteronomy 8:18. Deuteronomy 8:18. So, it is God who gives us power to create wealth. So, parang, ang Panginoon nagbigay sa iyo ng kakayahan to acquire and to have that wealth, tapos ayaw ko siyang i-honor. Parang hindi rin, it doesn't seem right. Di ba, parang yung mga bata, bigyan mo ng pagkain, let's say, bag of chips, bigay mo, tapos mamaya hihingi ka, ayaw kang bigyan. Di ba, ikaw nagbigay noon? Pero kasi, mga bata hindi pa naintindihan. Kaya tayo din, when we are not honoring the Lord with our wealth and substance, we are being immature. Hindi natin naintindihan na ang Diyos ang source of everything. Di ba? Sa isang iglap, pwedeng mawala lahat ng bagay Di ba? So, bakit hindi natin siya ma-honor dito sa And, di ba, sabi ko nga nun ang sabi sa Panginoon, ang sabi sa Biblia, honor the Lord with our wealth, with our first fruits of our produce, bring your tithes, your offering unto the Lord. Sabi, offering Pero kung minsan, ang nangyayari, hindi offering alms. Ano yung alms? Ano yung alms sa Tagalog? Abuloy. Abuloy. Parang limos. Sabi doon, bring your offering. Hindi sinabing, dalhin mo ang offering mo, ano ba offering sa Tagalog? Handog. Hindi sinabing, dalhin mo yung abuloy mo sa simbahan. O kaya, dalhin mo yung limos mo sa simbahan. Pero, yun ang nangyayari. Parang, ang trato natin sa, parang nililimusan natin ng Diyos. Pag may lumapit sa, sa kotse, mga naghihingi ng limos, mga homeless doon, anong ginagawa mo? Hinahanap mo yung, meron ba ako ritong barya, dollar, o kaya dollar, o ano. Hinahanap mo yun, para na ibigay mo Ang Panginoon, hindi nanghihingi ng limos. For all we care, hindi kailangan ng Lord ang pera. He owns everything. Yung ibibigay natin, kasi magbigay ako ng $100, $200, $500, what is that? Compared to the, the wealth of the Lord in terms of Him creating the whole universe. He owns everything. What is that? Pero minsan, yun ang feeling natin naglilimos tayo sa Diyos. Hindi kailangan naglilimos ka sa simbahan. Hindi kailangan yan Hindi yan ang sabi ng Panginoon. Doon, yung alms,
para sa mga, yung alms, nasa Biblia. Pero para yun dun sa mga tao na talagang hikaho sa buhay na mga homeless, mga beggars and everything. But is God a beggar? No, let's not treat Him a beggar. In truth and in fact, we are beggars before the Lord. Tayo ang beggar sa harapan ng Panginoon. Pero wag natin siya itratong beggar, wag natin i-despise din yung church niya. No? Yung widow na nagbigay ng 2 mites niya, hindi siya naglimos sa Diyos. She gave everything she had. And she gave the most because that's all that she had. So yun ang dapat na ano natin sa trato natin sa Diyos, no? Part of honoring the Lord is honoring Him with our substances, with our offerings, no? With our tithes and all that, kung ano man yan, kung ano man ang conviction mo dyan. But I'm here to say to you and to all of us here na God deserves honor, not pity. No? Parang, imbis na ang Diyos ang maawa sa atin, tayo pa naaawa sa Diyos, na parang tayo naglilimos sa Diyos. No, hindi yun. Far be it from us, nating itrato ang Diyos ng gano'n, dahil hindi niya yung gusto. Hindi niya. At kung gano'n ang trato natin sa Diyos, hindi pa natin siya kilala. Kasi honor is integral to understanding the nature of God. Kung alam mo na ang nature ng God is to give, you will not hesitate. Kasi it is in giving that we receive. No? So, importante po yan. No? Part of honoring the Lord. And then, alam nyo yung pinag-aaralan ko itong honor dito, ito lang yung sinabi ng Panginoon na honor widows who are truly widows. Ibig sabihin, pag in-honor natin ng Diyos, i-honor din natin yung mga widows. Kasi nung panahon na yan, yung mga widow talaga, wala silang asawa na pwedeng maging protector nila, maging provider nila. So, we are not to despise them. We are to honor them. Ibig sabihin, tumulong tayo sa kanila. Huwag natin sila i-look down, but, look at them with honor. No? Treat them with honor. Hindi yung parang, huwag na lang pansinin. No? And I think that in so many ways, it's up for us to do what needs to be done when it comes to people needing help in the church. Meron din naman talaga mga taong nangangailangan, na kailangan nating wag take for granted. So, hindi ko alam kung magkakaroon tayo ng mahabang oras para i-discussion, but yung tinatawag na practical ways to honor the Lord. Pero gusto ko lang itong bigyan ng summary so we can have time for discussions. No? God honors those who honor Him. Ano yung napag-aralan natin? Number 1, honor God, the Father, Son, and Holy Spirit. And part of honoring God, Father, Son, and Holy Spirit is with our time, talent, and treasure. Hindi mo aalis yan. Hindi mo sabihin, may time ako, may talent ako, may treasure ako, pero hindi yan parte ng pag-honor ko sa Panginoon. Diyan nga nakikita yung pag-honor natin sa Panginoon. Sabihin natin, sis, may tumawag sa'yo. May tumawag sa akin, sis, nakakaabala ba ako sa'yo? May ginagawa ka ba ngayon? Pero pag sinabi mo, hindi, I have time for you. That is honoring the person who called you. Kasi sabi mo, hindi, may oras ako para sa'yo. Pero kung wala kang oras sa Panginoon, that is dishonoring God. After all, di ba siya nagbigay ng 24 hours sa atin? Tapos wala ka man lang 5 minutes, 10 minutes to read the Bible. That is dishonoring God. So, we honor the Father, the Son, and the Holy Spirit with our time, talent, and treasure. Hindi mo pwedeng ihiwalay yan. I cannot honor God tapos excluded yung time ko, excluded yung talent ko, excluded yung treasure ko. That's, sabi nga nila dito, expression, that's baloney. Hindi yan totoo. No? Hindi ka pwedeng nag-honor sa Lord tapos wala kang time, wala kang talent, wala kang treasure na pwedeng ibigay sa Lord. Pangalawa, we honor God, sabi, when we honor our body, the temple of the Holy Spirit. Huwag natin antayin yung matanda na tayo, tas abuso tayo ng abuso sa katawan, tas pag matanda na tayo, doon tayo naghahabol. No? And I'm saying that with all humility before the Lord, kasi lahat naman tayo nagkakamali eh. Lahat tayo kinakain natin yung mga hindi dapat kainin.
moderation. No? Pwede ka naman kumain na ito, pero huwag na lang sobra-sobra. Sabi ko nga doon sa meron akong dalawang kapatid, no? May diabetes. Sila pa yung kain ng matatamis. So, nasa Pilipinas kami. Ay, ang sarap ng mga turon sa Pilipinas, ay mga bagong luto, no? Hindi katulad dito, minsan ang lalamig na, mga bagong luto yung mga turon, banana kayo. Kakain ako ng isa, sila nakatatlo na. Sabi ko, Masarap doon. Oo, ang sarap nga eh. Kaya nga, pag di mo pinigilan yung sarili mo, kain ka talaga ng kain, no? Talagang, sabi, pero iniisip ko, kayo nga, tapos maya-maya, magsasaksak na ng insulin. No, I know it's not a laughing matter because, it's not a laughing matter to be sick. But what we are laughing about is, basically, yung minsan yung hindi natin naiisip yung consequences. Kasi nga, we are after gratifying our desires. Masarap eh. Kahit naman ako, pwede kong kumain, naiisip ko lang na, ayoko din naman magkaroon ng sakit. Kaya I discipline myself, no, na pero kung hindi, kaya ko rin kumain ng 3, kaya ko rin kumain ng 4 eh. Diba? Kaya ko rin kumain ng ganung karami eh. Pero kailangan nating disiplinahin yung katawan natin. And I mean, this is encouraging. We are encouraging people, not judging, okay? It's just our way of pwede nating pagtawanan yung kapatid natin eh, dahil hindi sila magagalit sa atin. Pero syempre, we don't talk this way to other people. Kung gusto nilang kumain ng 4, we will not call their attention kasi bahala sila, no? Pero pagkakapatid mo, ano ba yan? Mga ka-sugar. Kaya tawagan nila yung mga ka-sugar. Yung bagong katawagan ng mga And then of course, hindi mawawala, honor your father and mother. When we honor God, we simply cannot dishonor our father and mother. And, of course, honor the sanctity of your marriage. And lastly, honor the widows. So, meron pa tayong time, di ba? Para sa practical, hindi ko naman to hahabaan ng mga verses kasi more or less, these are all practical. Practical nga eh. No? So, application. Okay. Paano? Saan makikita kung talagang ino-honor natin ng Diyos? Meron bang sukatan? Halimbawa, anong sukatan mo sa sarili mo na ino-honor ko ang Panginoon? So, yun ang puntahan natin. Sulat pa kayo, okay? And then, kung meron kayong puna, may tanong, okay? Practical expressions of honoring God. Paano natin ma-honor ang Lord? Alam na natin, honor God, honor our body, honor our father and mother, honor the sanctity of marriage, even honor the widows, nakalagay doon. So, practical expressions of honoring God. Number 1, through praise and thanksgiving. Importante yan. Hindi pwedeng dadaan ng isang araw, isang oras na hindi tayo magpupuri at magpapasalamat sa Diyos. Pag ano natin, yung how we deal with the Lord is full of praise and thanksgiving, alam mo na andun yung honor mo sa Lord. Sabi nga nila, alam niyo ba, pag daw kumain tayo, when we eat without giving thanks to the Lord, it is as if we stole our food. So, pag daw tayo kumain, hindi nagpasalamat, hindi nag-acknowledge sa Lord, parang ninakaw natin yung pagkain na yun. Kaya, importante yung praise and thanksgiving to the Lord all the time. So, imaginein mo yun. No? Pagka naglalakad ka, nakita mo may magandang halaman dyan, o bulaklak mo, sabi mo, thank you Lord for your creation. That is part of honoring God. Kasi diba, dishonoring is taking God for granted. Nakita mo na nga ng maganda eh. Sabi mo sa Lord, Lord, salamat. Ang ganda ng sky, ang ganda ng ganito, ang ganda. That's part of living a life that honors God. Of course, number 2 is reverence and worship unto the Lord.
don't know yung mga practical expression ng reverence natin sa Panginoon and worship, but in so many other ways, no, even in simple ways, pinapakita natin yun yung ating reverence and worship unto the Lord. No? Halimbawa, pagka nagdarasal ka, tapos nagre-ring ang phone, tapos sinagot mo yung phone, nagdadasal ka ng time na yun, ano ba, tama ba yun? Ano sa tingin nyo? Nagdadasal ka, pero nag-ring ang phone. Sasagutin mo ba yun? Hindi na. Oo, hindi sagutin. Kasi meron naman nakalagay dun eh. Tsaka kung ano naman, pwede ka naman tumawag ulit. O kaya, lagay mo muna, pag nagbabasa ka, turn mo muna sa silent yung phone mo para hindi ka madisturbo sa pagbabasa mo. You know, that's part of giving reverence to the Lord. No, hindi nagbabasa ka ng Biblia, pero alam mo na, yung mga simpleng ganong bagay. Kaya nag-worship ka, pero you know, ano ka, distracted ka, o kaya nakikinig ka sa salita ng Diyos, pero kung ano-ano mga ginagawa mo, hindi yun eh. Tingnan mo yung, halimbawa, nakikipag-meeting ka sa importanteng tao, kahit sa boss mo, hindi pwedeng nakikipag-usap ka sa boss mo, kunyari, yung pinakamataas sa kumpanya ninyo, tapos paano lang ginagawa mo, diba? Hindi pwedeng ganun eh. So, we honor God in the littlest things na hindi natin, kala natin baliwala, pero it matters to the Lord. No? And then, of course, we express our honor to God by obedience. Meron bang ino-honor mo ang Diyos, tapos disobedient ka? Hindi pwede yun. No? Hindi pwede yun. Sabi mo, I honor Lord. Kaya doon sa kantang, I honor you. Yung nakanta natin, gusto natin kantayin yun eh. Yung parang, Lord, I offer my life to you. Diba? Mga ganong kanta. So, hindi na rin natin masyado na may memorya kanta kasi nasasanay tayo nyo, nakatingin lagi dun sa, So, but anyway, obedience, no? Madaming Bible verses dito, hindi ko na mahaba masyado yung natin. Number 3 is true generosity. You cannot honor a generous God by being stingy. Kasi ang generosity is taking after the very characteristic and nature of God. Kasi God is a giver. Di ba? And we now have the nature of God. Kasi God is already our Father. So, dapat, kung giver ang ama mo, giver ka din. And we honor God by our generosity. Sabi ko nga kanina, huwag nating limusan ng Diyos, hindi siya nanlilimos. Huwag nating limusan ng simbahan, hindi nanlilimos ang simbahan. Okay? Lastly, through our spiritual transformation. We honor God through spiritual transformation. And spiritual transformation, kasi spiritual dahil the transformation is from within. Kunyari, yung physical transformation natin, dati overweight ka, ngayon naging normal na yung weight mo, napunta ka na sa normal weight mo. Makikita ng tao yan, di ba? Dati ang taba-taba mo, ba't ngayon okay ka na? Dati ganito ka, ngayon nakita yun eh. So spiritual transformation because it is the Holy Spirit bringing about the transformation within us. That covers physical, that covers every area of our life. Dahil sa tulong ng Panginoon, nung bagong dating ako dito sa Amerika, just to let you know, sobra akong nasarapan sa fresh milk dito, tsaka biscuits. Pag bumili ka sa mga Popeyes, sa mga KFC, di ba meron sa mga biscuits? Sarap ako doon. So, kain ko lagi, milk and biscuits. Milk and biscuits, ano mangyayari sa'yo? Tataba ka! Kakataba. Oo, kakataba yun. Hindi, biscuit yung tinapay. Yung tinapay. Oo. So, biscuit sa atin yung cracker. sa atin biscuit yung mga crackers. Kaya pagka bumili sila ng Popeyes, bumili ng chicken, yung biscuits, nire-reserve nila sa akin. Sarap na sarap ako. Milk, biscuits, tumaba ako.
Di yung mga picture ko, pataba ng pataba, pinadadala ko sa Pilipinas. Oh. Yung mother ko naman, pinadadala naman sa akin yung mga picture ko na wala pa yung mga Skype, ano. Pinemail niya sa akin yung mga picture ko, ano, mga slim pa ako, no. Tapos sabi ng mama ko, ito ikaw. Sabi, ito ikaw. Ikaw ito. Kasi pataba na ako ng pataba eh. Sabi niya, ikaw ito. Huwag mo kakalimutan, ikaw ito. So ngayon eh, nagpapapayat na ako, di na ako makapagpapayat. Alam mo ang prayer ko? Sabi ko, Lord help, the devil wants me fat. Yun talaga sabi ko, wala na ako mahinga ng tulong. Parang lahat ng ginagawa ko, sabi ko, Lord help, the devil wants me fat. Yung time na yun, so, nung umuwi ako, hindi ako nakilala, kasi payat na ako, nung umuwi ako. But anyway, so ngayon, gusto ko na lang ibalik yung prayer ko doon sa Lord, the devil wants me fat. Sabi ko gano'n. So anyway, transformation. So alam natin na ino-honor natin ang Lord sa transformation. Amen? So, these are the practical expressions. How we are going to do it, it all depends on us. No? Paano mo ita-translate yung praise and worship, yung praise and thanksgiving, reverence and worship, obedience, generosity, spiritual transformation, ikaw yun. Ako yun, ikaw yun. This is our personal responsibility before the Lord. Amen? So that is what it means to, honor God. And those who honor God, He will honor. Yan ang maganda doon. Meron ba kayong, meron ba kayong gustong i-relate? Gusto idagdag? Gustong ano sa tingin niya? I think yung practical application niyan is nakadepende doon sa ating reliance sa Holy Spirit. Amen. Kasi yung ministry ng Holy Spirit is specifically to lead us into all truth And into all reality. Yeah. So, yun ang magtuturo sa atin ng Holy Spirit, paano natin worship, praise, and reverence, obedience, paano natin i-obey ang Panginoon, not by our own strength and gusto ko lang eh. Hindi what the Holy Spirit is empowering me. Yes. So kaya yun ang yun ang pinaka end of it, yung spiritual transformation, because everything is by the Spirit, no? Yeah. Transformation in our praise and thanksgiving, transformation in our reverence and worship. Lahat yan, makikita lahat yan. Dahil nga dito sa spiritual transformation ito. Kailangan natin, kaya binigay sa atin ng Holy Spirit eh, because we cannot do it on our own. We need to depend. So, sino po? Meron pa ba? Before we pray? Maliwanag ba? O wala na? Okay lang? Maliwanag ba sa ating lahat? No? So, purihin ng Panginoon sa kanyang salita. Napagpala ba tayo ng Word of God? Amen. Let's pray. Father in heaven, maraming pong salamat, aming Ama, sa inyong mga salita na aming pinag-aaralan. Tulungan niyo kami sa pamagitan ng banal na Espiritu na lagi kayong parangalan. Panginoon, you know our frame, you know all our situations. Alam ninyo, kilala niyo kami. Salamat po Panginoon, kayo ang nagbibigay ng lahat ng aming pangailangan. You supply what is lacking in our faith. You supply what is lacking in our obedience, in our praises, in our worship, in our generosity. Panginoon, kayo ang nakakaalam ng lahat ng yan. And we are thankful today that you supply all our needs according to your riches in glory by Christ Jesus. Our dependence is on you, Lord. Wala kaming ibang pwedeng sandalan kundi kayo. Amen. Lord, dalangin namin ang aming mga kababayan na nasa gitna ng mga bagyo, baha, and everything, Lord. Tulungan niyo sila, iligtas niyo sila, Panginoon. At salamat po na kayo lamang ang pwede namin maging proteksyon sa lahat ng mga kalamidad na nangyayari sa bawat parte ng mundo. Lord, salamat din po sa inyong proteksyon sa aming lahat, kahit dito sa Amerika, saan man, dako ng mundo, Lord. Wala pong iba kaming inaasahan, kundi kayo lamang. Kaya
Patuloy namin dinadalangin sa inyo ang mga tao na may sakit na magkaroon ng kagalingan sa oras na ito. Ito nga po. By the stripes of Jesus, Amen. we are healed, Lord. Nawa, Amen. ito ang tanggapin naming katotohanan tungkol sa aming mga katawan. Salamat po na kayo rin ang tumutugon sa lahat ng aming pangangailangan, emosyonal, pinansyal, Panginoon, physical, even spiritual. Lord, salamat po. At pagpalain niyo po ang bawat isa na narito, maging ang mga nakikinig, na para lalo pa kaming lumago sa aming Opo, pananampalataya. At ikaw ay maparangalan namin, Lord God, sa bawat bahagi at aspeto ng aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord. Praise God. Praise the Lord. Salamat sa Lord.